Hello guys. Good evening everyone. Dahil bored ako ngayon, gusto ko mag-share ng aking knowledge about requirement process for Teacher 1 applicant. So, guys, requirement for Teacher 1 applicants, no? So, malapit na kasi yung ah, malapit na yung ano yan tawag diyan, applicants, no? So, kailangan nating um, gumawa ng ating video para sa mga aspiring na teacher applicant kagaya ko. So, guys, makinig kayo. Unang-una, kailangan mo maghanda ng PDS or personal data sheet na dapat ito guys ay naka-notarize, no? Kung sa pagpapanotarize guys, para libre, punta kayo doon sa PAW. Kasi libre doon. Nakapagpanotarize ako, 2 copy, wala akong binayaran. As in, free siya. So, sa PDS, dapat naka-notarize ito. 2 copy ha. And then, after that PDS, gawa ka ng letter of intent. Yung letter of intent, kailangan mong uh, naka-indicate doon kung saan ka magsasubmit. No, dapat naka-indicate doon yung principal. No, sa principal ka mag-submit. Then, dapat din ilagay mo kung anong division ka. So, dito sa amin is Sultan Kudarat. So, nilagay ko doon sa letter of intent yung aking division and then naka-through sa principal namin. So, that is number 2. No? Number 1 is yung PDS, personal data sheet. Number 2 is letter of intent. So, sa number 3 naman is yung PRCID. No? Ang PRCID dapat authenticated siya. Pero sa amin kasi naka-ano siya, pwedeng photocopy lang muna. Saka na yung, pero depende kasi yan sa ibang division. Sa ibang division kasi masyado silang sensitive, no? So, strict sila. So, kailangan naka-authenticated yan. Or, kailangan original yung ipapasa mo. Pero sa amin, photocopy lang, no? Sapat na. And number 3 is certificate of rating. Yung certificate of rating mo, makukuha mo yan, no? So, dapat pa lang nag-process ka na ng certificate of rating mo. Kasi, I think, hindi siya makuha agad. No? Kailangan mo pang magpa-appoint before mo makuha yung certificate of rating mo. Number 5, guys, is yung TOR mo. So, after mong nung nag-exam ka sa LET, nakuha mo na yan, di ba? So, I'm sure meron naman kayong TOR or transcript of record. Number 6 is yung certificate of training. Sa certificate of training, kailangan mo maka 10 days or 80 hours para pasok ka sa 10 points, no? So, 10 points, that is equivalent. So, 80 hours, that is equivalent for 10 points. And number 8 is the certificate of employment. Kung meron kayong teaching experience, pwede kayong kumuha doon sa principal, no? Pwede kayong kumuha doon sa principal ng certificate of employment and then yung performance of rating. Sa akin kasi nakuha ko yung pati yung performance rating kasi kailangan yan ng division office. Then after that, yung omnibus, don't forget to get your omnibus, no? Kasi yung omnibus, makukuha mo yan, may download mo yan
doon sa DO Series of 2023. Marami yan sa Google, guys. So, dapat malayo pa lang yung ranking, kailangan nakakuha ka na ng omnibus mo. And then, yung other documents, no? Depende sa DO. Sa amin kasi, pinukuha kami ng neuropsychiatric exam, voter's ID, at tsaka yung iba pang mga documents. So, kailangan matagal pa lang ng ranking is nakapag-prepare ka na, guys. So, sa akin, nakapagpasa na kami last January 24. So, I hope na proceed kami sa TRF app demo. So, yun lang guys, yung mga kailangan ninyong isubmit doon sa principal. Lahat ng mga pertinent papers ninyo ay kailangan ninyong isubmit sa principal. So, I wish you all the best guys, no? So, sana mapabilang tayo sa RQA dahil ang cut-off score ay 50% lang. So, kaya natin yan guys. So, this is it guys. Thank you for watching. See you to my next vlog.